Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating daily vlogging. At tayo po ay patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at patungkol po ito sa We are born for a life of faith. So kahapon po, napag-usapan po natin yung pong mga important realities about God, yung our faith in God. So there are two realities po dyan, the nature of God and the work of the cross. At kahapon nga po, napag-usapan natin yung nature of God. So bakit po nagtiwala si Abraham doon at si Sarah kay God po nung time na sila ay pinangakuan ng Diyos na magkakaroon sila ng anak. Pero sa kanilang katandaan, magkakaanak pa. So walang imposible talaga kay Lord. Bakit po nagtiwala si Abraham ng ganyan? Because alam ni Abraham kung sino yung nagbigay ng salita, which is God Himself. So yung promise ni Lord, yun yung nagbigay sa kanya ng strength para magtiwala lang po dyan, mga nampalataya sa Diyos. Hindi siya nagwe-waver, hindi siya nagkaroon ng unbelief. Kaya po nangyari po, nagkaroon siya ng anak at kaisa-isang anak na si Isaac po yan. At pangalawa po, bukod sa promise ni Lord, kaya bakit nagtiwala si Abraham, at ang pangalawa, yung character ni Lord, yung character ni God. Yung po yung tinignan ni Abraham. Sino ba yung nagsalita? So, ano ba yung magagawa nitong Diyos na to? Yan. So, in Hebrews 11:11 sabi dito, even Sarah herself also received the strength to conceive a seed, and he bore a child when he was past the age, because he judged him faithful who has promised. So, nagkaroon po ng strength din si Sarah na magtiwala sa Diyos sapagkat nakita rin po niya talaga kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran ni Abraham, yung karakter. Ibig sabihin kung sino si God. Okay, so lang naman po ang gumawa ng langit at lupa. So kaya niya talagang gumawa ng mga himala, di ba po? So, walang imposible kay Lord. Tama po ba dyan? Can you say amen on that? So, there are two things nga po. Yung una, kita natin yung God's promise. Then, pangalawa, yung character. And yung pangatlo po, yung God's power. Because they know God Himself ang nagbigay ng promise na yan, matutupad po yan. Hindi nga lang sa timing nila, kung hindi sa timing ni Lord. Kaya minsan po, nagmamadali tayo pag tayo po ay nakatanggap ng promise kay Lord, o nagpe-pray tayo, nagmamadali tayo just like yung nangyari din pong mistakes ni Sarah at ni Abraham. So, pero hindi rin po natigil po ang pangako ng Lord. Nangyari pa rin ang pangako ng Lord according to His time. Hindi nga lang po time ng tao. So, sabi ng Romans 4:21, and being fully convinced that what He had promised, He was also able to perform. So, kung anong pinangako ng Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, mga kasama kapatid, ito po ay matutupad. So kung kayo po ay nakikinig at nakikinig ng salita niya sa pamamagitan po ng inyong pagbabasa, yung daily devotions ninyo, yung quiet time po ninyo, yung pakikinig ng inyong salita doon po sa mga preaching po sa inyong mga local churches, doon sa small groups po ninyo, even this vlogging po natin, na daily word of encouragement po natin, ito po ay mga word of God na kung saan galing po ito sa salita ng Panginoon. At kung ito po ay pinaniniwalaan nyo, mga kasama, mga kapatid, may mangyayari po talaga sapagkat kayang-kayang mag-perform si Lord because of His power. Wala pong limitation. At kung naniniwala ka dyan, nananalig ka dyan kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan mo kapatid, kayang-kaya ni Lord yan. Amen po ba? So Abraham's faith was strong because he knew God's nature. Yan, yung kailangan nyo lang naman kasi makita kung ano ba, sino ba si Lord? Kasi as of these days po, napakaraming Diyos na po ngayon. At meron pa nga ako narinig na milyon-milyon ang Diyos ng isang bansa. So, napakarami na po talaga at hindi natin maintindihan kung sino yung paniniwalaan natin. Pero there's only one God na siya lang po ang gumawa ng langit at ang lupa. At yun po ang ating pinaniniwalaan, yun po yung ating tinataas, at yun po yung ating susundin lamang. So, ano po ba yung nature ni God? God cannot change. Lahat po ng bagay sa mundong to ay magbabago. Yan po yung constant sa mundong to. Lahat po nagbabago, lahat ay lumilipas, nagkakaroon ng evolution, nagkakaroon ng pagbabago lahat. So in short, lahat po tayo. Dati bata, ngayon tumanda na, yung dating bago, naging luma. So everything is passing. So parang ano lang yung bula. Kung titingnan natin, napakabilis ng panahon. Naalala ko sa panahon natin 2024, di ba? Parang ang bilis-bilis ng panahon yan. November, October na. Can you imagine? Bukas makalawan, November na, December na. So ganun kabilis. Pero alam niyo po ba, isa lamang ang hindi nagbabago, ang Diyos at ang kanyang salita.
In James 1:17, sabi dito, every good gifts and every perfect gifts is from above and comes down from the Father of light, with whom there is no variation or shadow of turning. So walang nagbabago kay Lord. Pag sinabi niya, sinabi niya. Hindi po ito napapako, hindi po ito nababaliwala. So yan po si God na ating pong sinusunod. Okay, number 2, God cannot fail. Okay, hindi po siya nabibigo sa kanyang mga pangako katulad ng ibang mga tao. Pag nangako po sila, napapako. Ang Diyos po natin pinaglilingkuran ay buhay at ang kanyang mga salita ay hindi po napapako. It will never fail. Job 42 verse 2, sabi po na, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Alam ni Job, nung sinulat po ito, alam ni Job na kayang gawin ni Lord ang lahat ng bagay. So walang imposible kahit po naubos ang kanyang mga anak at mga ari-arian po niya ng panahon na yun. Alam niyang kayang magkasakit po si Job po din ng time na yun. Alam po niya na sino yung pinaglilingkuran niya, kaya niyang baguhin ang lahat ng bagay. At kung ano man yung purpose ng Lord, di ba sabi nga ito, that no purpose of yours, si God po yun, can be withheld from you. So matutupad at matutupad ang kanyang mga sinabi. Number 3, God cannot lie. Nako, wala pong pagsisinungaling ang Diyos. Pag sinabi niya, ito po yun. Pag sinabi niya papunta siya ng kanan, kakanan po talaga. Pag sinabi niya papunta siya ng kaliwa, kaliwa po talaga. Mga kasama, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. May mga kaaway lamang na bumubulong sa atin na nagsasabi, oh, mukhang hindi tinutupad ni Lord yung iyong mga panalangin. Maaari may mga bumubulong-bulong sa inyo, nararanasan po ninyo yan. Huwag niyo po silang pansinin. Yung mga salitang yan, yung mga kaaway na yan na bumubulong sa ating mga tenga, hindi po totoo yan. Sila po ay yung mga tunay na sinungaling. Yan, kasi sinabi nga po doon sa Biblia na ang mga kaaway po natin, sila po ay punong-puno ng kadiliman at walang katotohanan sa kanila. Lahat po ay kasinungalingan, meron lamang sila. Pero ang Diyos natin pinaglilingkuran po mga kasama kapatid, hindi po siya nagsisinungaling. Numbers 23 verse 19. Sabi dito, God is not a man that he should lie. Tingnan niyo po, nakita niyo rito, God is not a man. Based on this Bible verse in Numbers 23:19, ang tao nagsisinungaling. God is not a man that he should lie. Ang tao nagsisinungaling, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay hindi po. Nor a son of man that he should repent. He has said and he will not, and will he not do? Or has not spoken and he will not make it good. So, pag sinabi niya, sinabi po niya. Amen? So, magtiwala ka lang. Kaya nga po, faith po yun. Kaya po importante, pag meron kang pinangawakan sa salita ng Diyos, panghawakan po ninyo yan. Huwag niyo pong pagpapalit yan sa unbelief. Huwag po niyo yung pagpapalit yan sa pagdududa ninyo sa ating Panginoon. So, yung timing na lang po, kagaya nga po ni Abraham sa ni Sarah, timing na lang po talaga ni Lord, kailan napupulpil po yung pangako. Amen. So, yan po yung tinuro sa atin ng Panginoon, yung nature ng ating Diyos. Ang pangalawa po, ito yung work ng cross. Okay, puntahan po natin ang work ng cross. Ano po ba ang work ng cross? Dahil kung wala po itong work ng cross, ay wala na po tayo dapat pag-usapan sapagkat kung hindi nabuhay si Jesucristo, ang ating pong pananampalataya kay Jesus ay wala na pong silbi. Pero to God be the glory, sa ikatlong araw po si Jesucristo ay nabuhay muli at siya po ay nakaluklok ngayon sa kanang trono ng Ama at siya po ay buhay na buhay at nakikita po niya tayo at naririnig niya tayo. Pinapanalangin po niya tayong lahat sapagkat tayo po ay mahihina. Christ has become the source of our faith in God. His death and resurrection provides the ground for our believing. Ulitin po natin, His death and resurrection provides the ground for our believing. So, His death and resurrection, hindi lang po siya namatay, siya po ay nabuhay muli mga kasama at mga kapatid. Kaya kung di mo pa siya nararanasan, I challenge you, maranasan nawa po ninyo. So, yun po yung ground ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, for who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, siya yung nagper-perfect ng ating pong faith. Yes, nagkakaroon tayong doubt because we are just a human being. Sometimes we mingle on the doubts.
we mingle on the unbeliefs. Pero si Lord po, when we look unto Jesus, the author and finisher of our faith, siya po yung magpe-perpekto ng pananampalataya. Kaya titibay to, mga kasama, mga kapatid, yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo sa ating Diyos. Hallelujah. So bukas po, dahil po tapos na po ang ating time, pagpapatuloy natin, part 3 po tomorrow, ang ating pong pinag-uusapan that we, as a Christian, we are born to live a life of faith. Hallelujah. Manalangin po tayo. Salamat po aming Ama sa lahat ng mga natututunan namin at tunay nga Lord God, pagpalain po ninyo ang lahat ng sumusubaybay ng programang ito, Panginoon. At tunay nga Lord, lumalim, O God, ang pagkakilala ng bawat isa sa iyo. At tunay nga Lord God, hindi kami matinag, Panginoon, sa aming pananampalataya, bagkos maging matibay ito, Lord God. Itanim po ninyo kay Jesucristo ang bato, Panginoon, ang pananampalataya po namin. Muli, salamat sa lahat, Panginoon, ang binigay niyo po. Pagpalain niyo po ang lahat ng nanonood at sumusubaybay nito, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So part 3 po, subaybayan po ninyo ito.